Kabanata 971. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat. Ikinaway nila ang kanilang mga kamay. Ngunit ang kanilang martial energies ay nawala. Epektibong ginagawa silang karaniwan. Mga tao. Kumunat ang noo ni Warren. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Ngunit ang lakas ng militar sa loob niya. Pinigilan din. At walang paraan. Pagtapik dito. Sa tingin ko ito ay isang arcane array na idinisenyo upang sugpuin ang ating martial energy. Paliwanag ni Blake. Mayroon bang anumang paraan upang sirain ang arcane array na ito? Tanong ni Warren. Sa kanilang martial energy na pinigilan. Walang paraan na mabuksan nila ang kabaong. Nangangahulugan iyon na hindi nila masuri. Upang makita kung mayroong anumang kayamanan sa loob. Umiling si Blake at sumagot. Ang isang arcane array na ganito kalaki ay higit pa. Ako, gayon din. Mayroon itong bundok na sumusuporta dito. At, ang ilog na nagpapalakas nito. Nangangahulugan iyon na ang isang nangungunang salamangkero lamang ang makakagawa ng katulad nito. Ito, kung tama ang hula ko. Ito ang maalamat na Dragon Vein na pinag-usapan ng mga naunang emperador. Dragon Vein. Curious na tanong ni Warren. Wala siyang alam sa ganoong bagay. Kaya wala siyang ideya kung ano si Blake. Pinag-uusapan. Noong nakaraan, hihilingin ng maharlikang pamilya ang mga makapangyarihang salamangkero na maghanap ng isang lugar na kilala bilang ang Dragon Vein. Maaaring ang lugar daw, ginamit upang magdala ng kaunlaran sa bansa. Walang sinasabi kung sinong emperador ang natagpuan. Itong Dragon Vein o noong itinayo ang libingan na ito. Pero, sagot ni Blake, naintindihan na lang ni Warren ang nangyayari pagkatapos ipaliwanag ni Blake ang lahat. Ang dating ay medyo atubili na isuko iyon. Kabaong. Ngunit lahat sila ay nawala ang kanilang martial energies. Sa makatuwid, wala silang paraan. Papalapit sa kabaong at makabalik lang. Ang paraan ng kanilang pagdating. I guess this trip is not a total waste though since I got this. Pagpipinta. Bumalik na tayo. Nahanap na namin ang kabaong at wala nang mabuksan. Ito pa rin. Kaya ito na ang katapusan ng pagsubok. Walang choice si Warren kundi maglabas ng utos at tapusin ang paglilitis. Marami ang nadismaya dahil inakala nilang marami silang makukuha. Mahiwagang bagay mula sa mausoleum ng emperador. Sa huli, aalis sila ng walang dala. Ang nakuha lang nila ay isang painting. Na inangkin na ni Edgar. Ngunit dahil naibigay na ni Warren ang kanyang mga tagubilin, lahat ay kailangang sumunod. Walang kwenta ang pananatili pa rin simula noong sila. Walang magagawa kung wala ang kanilang martial energy. Akmang aakayin na ni Warren ang iba pabalik. Biglang umakyat si Jared. Hawakan mo dyan. Sa tingin mo ba makakaalis ka na pagkatapos mong ninakaw ang gamit ko? Ngumisi si Jared nang dumaan ang malupit na kislap sa kanyang mga mata. Nang na-trigger ang arcane array at ang martial energy ng lahat ay restricted. Sinubukan ni Jared na kunin ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang nagulat siya, hindi siya naapektuhan. Si Jared ay hindi kailanman gumamit ng martial energy at gumamit lamang ng espiritual na enerhiya. Yun ay kung bakit siya ay immune sa arcane array. Ngayon na ang martial energy ng lahat ay pinigilan. Si Warren at ang iba pa, ay hindi hihigit sa mga ordinaryong tao. At si Jared hindi, mas matagal na kailangan upang matakot sa kanila. Ito ang perpektong pagkakataon upang makuha ang kanyang pagpipinta. Pabalik, Jared, ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Edgar habang lumingon kay Jared. Binabawi ang aking pagpipinta, syempre. Nang matapos magsalita si Jared ay pinuntahan niya si Edgar. Maaaring mapigil ang martial energy ko. Pero wala ka ng silbi. Jared, kung ikaw, pag-atake, lahat tayo ay makakasama. Kayo at binugbog kayo ng buo. Hindi naman nag-alala si Edgar. Ang kanyang martial energy ay maaaring mapigil. Ngunit siya ay, tiwala na si Jared ay nasa isang parehong masamang sitwasyon. Nangangahulugan iyon na walang dahilan para matakot sa lalaki. Ganoon ba?
Saka bakit hindi mo subukan? Humakbang si Jared at madaling inagaw ang painting. Nagulat si Edgar. Sinuntok niya si Jared. Pero pisikal ang suntok na iyon. Walang martial energy. Pagtulong o pagpapalakas nito sa lahat. Bang! Dama po ang suntok ni Edgar sa dibdib ni Jared. Ngunit hindi natinag si Jared. Makalipas ang isang segundo, naghihirap na sigaw ni Edgar. Umalangaw-ngaw. Tila kumalat ang sakit sa buong katawan niya. At naramdaman ni Edgar na parang siya lang ang isang bloke ng bakal. Sampal. Sinampal ni Jared si Edgar. Dahilan para lumipad sa ere ang katawan ng huli na parang ragdoll. Bago bumagsak sa pader A. Pangalawa mamaya, ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay naging dahilan upang ang lahat ay tumitig kay Jared na hindi makapaniwala. Dahil lahat ay martial. Ang enerhiya ay pinipigilan. Kami ay lahat. Kaya paanong ang isang karaniwang tao ay sumampal ng napakalakas? Jared, may death wish ka o ano? Bigyan mo ako ng painting ngayon din. Lumapit si Warren. Jared at sinaman siya ng tingin. Sino ka sa tingin mo? Akin ang painting. At hindi ko ito ibinibigay kahit kanino. Halika at kunin mo sa akin kung kaya mo. Hindi ka ba top-level martial arts grandmaster? Hindi ba't lahat kayo ay dakila at makapangyarihan? Halika at kunin ito. Tapos, panunuyan ni Jared. Warren. Ang akala ng lahat sa eksena ay nabaliw na si Jared dahil ngayon lang niya hinamon si Warren sa publiko. Nakikita kong nangangati kang mamatay. Ha! Sa malamig na ekspresyon. Itinaas ni Warren ang kanyang kamay at iniwagayway ito. Patungo kay Jared. Bagamat pinigilan ang kanyang martial energy. Nagagawa pa rin ni Warren na sumampal ng malakas. Dahil naiinis na si Jared kay Warren. Inabot niya ang kamay niya para hawakan ang kwelyo ni Warren nang. Ang lalaki ay malapit na. Sampelan mo siya. Casual niyang binuhat si Warren. Sa pagkakataong iyon, si Warren ay nagmistulang munting alagang hayop habang nagpupumigla sa pagkakahawak ni Jared. Napahiya. Kumulog si Warren. Jared, bitiwan mo ako ngayon mismo. Kung hindi, pahihirapan kita eh. Ang kapalaran kaysa kamatayan. Sinusubukan mo pa rin akong takutin sa oras na ganito. Habang sinasabi iyon ni Jared, itinaas niya ang kanyang kamay at sinimulang sampilan si Warren. Sampal, sampal, sampal. Matapos sampilan ng paulit-ulit ay namula ang pisngi ni Warren. Nagulat ang lahat nang makita nilang hinampes ni Jared si Warren. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na makialam. Nang makita nila kung ano ang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Natanto nila na ang arcane array ay hindi sumpuin ang kakayahan ni Jared ng isa. Kaunti. Kung ganoon, si Jared na ngayon ang may hawak ng lahat ng card dito. At walang sino man ang may kakayahang humamon. Siya. I dare you to threaten me again. Napatingin si Jared kay Warren na may ngiti sa labi. Nakanganga ang bibig ni Warren. Ngunit hindi mabubuo ang mga salita. Kaya't sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang ulo nang walang magawa. Kung ako, lumaban. Kaya ni Jared. Talaga ako. Matapos ibagsak ang kay-abangan ni Warren. Inihagis ni Jared ang lalaki sa gilid. Sumeryoso ang ekspresyon ni Edgar nang makita ang nangyari. Bago iyon, muntik na siyang magalit. Jared, gayunpaman. Siya, ngayon napagtanto na kailangan niyang tikom ang kanyang bibig at huwag saktan si Jared. Sa kabila nito, hindi pa rin payag si Jared na pakawalan siya. Lumapit siya kay Edgar at kinuha ang isang kamao ng buhok ng huli. Bago siya pilit na kinaladkad sa gilid. Jared, binigay ko na sayo yung painting. Kaya bakit mo pa ako sinusundan? Nanginginig si Edgar at nagtatakang tanong. Well, hindi ko lang kayang makita ka. Sapat na bang dahilan iyon? Sinipa siya ni Jared sa dibdib niya kanina. Ibinabagsak ang kanyang ulo. Ang pader na bato. Hindi nagtagal. Nabuhusan ng dugo ang mukha ni Edgar at namilipit sa sakit. Nakatingin lang ang iba. Dahil wala ni isa sa kanila ang nangahas na pigilan si Jared. Bagamat may mukha si Warren. Lumingon. Nagtatampo. Hindi rin siya naglakas loob na makialam.
Nababalisa ang martial arts grandmasters ng mga Daragons. Dahil hindi sila naglakas loob. Makuha. Kasali silang napatingin kay Godric. Sa sandaling iyon, walang pagbabago sa ekspresyon ni Godric. Sa halip, siya ay kahit nag-gloating sa loob. Kasi, matagal na rin siyang naiinis kay Edgar. Kung may pagkakataon, gusto rin niyang matalo. Tumayo si Edgar. Nasa bingit na ng kamatayan si Edgar. Ngunit walang balak na tumigil si Jared. Walang nakakaalam kung bakit galit na binubugbog ni Jared si Edgar. At nagtataka sila kung bakit galit na galit si Jared sa kanya. Magkano? Hindi nila alam na ganoon lang ang kinikilos ni Jared dahil naalala niya ang pagiging ina niya. Minamaltrato ng mga Daragons, na nagresulta sa pagkawala ng kanyang init ng ulo. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ni Howard at pinayuhan. Jared, tama na. Kung papatayin mo si Edgar, gagawin mo. Mayroon problema sa hinaharap. Ngumiti lang si Jared bilang tugon. Kahit na hindi ko patayin si Edgar, hindi ako bibitawan ng mga Daragons. Ang kawit, alinman. Sabi nga, hindi ko pa siya dapat patayin. Maghihintay ako ng pagkakataong ipagpalat ang buhay niya. Aking, nang ina, nang bitawan ni Jared si Edgar. Bumagsak ang huli sa lupa na parang punit-punit na manika. Noon lang hinayaan ni Godric ang dalawang martial arts grandmasters ng mga Daragons na tulungan si Edgar na makatayo. Sinulyapan ni Jared ang lahat at sinabi, "Akin ang painting na ito. At walang mag-aalis nito. Ako, kung sino man ang gustong sumubok. Pag-agaw nito sa akin. Maaari mong subukan ito. Kung walang gagawa niyan, buzz off." Walang nang ahas na mag-isip na kunin ang painting pagkatapos masaksihan ang nangyari. Kaya sila, lahat ay nagsimula pabalik sa landas na kanilang pinanggalingan. Sabay-sabay na pinatayo ng mga taga-Daragon sina Warren at Edgar at umalis. I swear to have my revenge. Papatayin ko siya. Galit na sigaw ni Edgar pagkalabas ng kuweba. At pagkakaroon ng kanyang martial. Ang enerhiya, huwag kang mag-alala. Hindi makakaalis sa sinaunang puntod ang B***starred na iyon. Kung maglakas loob siyang lumabas, pupunta ako, para punitin siya. Ang mga mata ni Warren ay kumikislap na may intensyong pagpatay. Nanatili si Skyler sa kuweba pagkaalis ng lahat. Nakatayo lang siya doon na parang naghihintay. Isang bagay, Mr. Norton. Umalis na ang lahat, kaya bakit ka pa nakatayo dito? Tanong ni Howard. Curious lang ako kung ano ang nasa loob ng kabaong. I'd like to check it out. Matari na sagot ni Skyler. Pero pinigilan ang martial energy natin ngayon. No, hindi man lang tayo makalapit sa kabaong na iyon. Kamusta ka? Susuriin mo. Curious na tanong ni Howard. Well, mayroon tayo sa kanya. Hindi ba? Tinuro ni Skyler si Jared. Siguradong mabubuksan niya ang kabaong. Tumingin si Howard kay Jared at nagtanong. Jared, may balak ka bang buksan ang kabaong? Tumango si Jared. Dahil nandito na ako, kailangan kong tingnan kung may mga mahiwagang bagay ang kabaong. Gayunpaman, dapat kang mag-ingat. Maraming bitag sa paligid. Kahit na maaari kang makakuha ng ilang mahiwagang item, maaaring hindi mo magawa. Para umalis, yung mga taong naghihintay sa iyo sa labas. Kung tutuusin, paalala ni Howard. Alam ko, pero kailangan ko pang tingnan muna kung ano ang nasa loob ng kabaong. With that, tumalon si Jared at dumapo sa kabaong. Nang makita niya ang ulo ng dragon na bahagyang nakaumbok, napabuntong hininga siya at marahang pinilipit ito. Creak! Umalangaw-ngaw ang tunog ng alitan. At unti-unting bumukas ang takip ng kabaong. Pagkabukas nito, isang gintong liwanag ang nakitang kumikislap mula sa loob. Pagkatapos ay nakita ni Jared ang isang bangkay na nakasuot ng ginto. Damit na may korona, pinalamutian ang ulo nito. Walang nakakaalam kung ilang taon na ito roon. Ngunit pinanatili pa rin ng bangkay ang orihinal nitong poster. At, hindi ito nabulok. May mga piraso din ng alahas na gawa sa jade na nakalagay sa magkabilang gilid ng bangkay. Sa sandaling binuksan ang kabaong,
Naramdaman ni Jared ang isang malaking alon ng espiritual na enerhiya na lumalabas mula rito. Marahil ang bangkay hindi nabubulok dahil sa espiritual na enerhiya. Jared, may mga kayamanan ba dyan? Curious na tanong ni Howard nang makitang bumukas ang kabaong. Hindi, ilang alahas lang. Ngunit hindi talaga sila nakakatulong para sa paglilinang. Bagaman, umiling si Jared. Siya ay hindi interesado sa mga alahas dahil hindi siya nangangailangan ng pera. Sa huli, pumili siya ng ilang bagay na iyon. Naglalaman ng espiritual na enerhiya at inilagay ang mga ito sa kanyang bulsa. Nang isasara na sana ni Jared ang kabaong, bigla siyang naakit sa isang itim na singsing na kinalalagyan ng bangkay. Suot, karamihan sa mga hari ay mas gustong magsuot ng mga singsing na gawa sa jade. Wala pa akong nakitang hari na nakasuot ng itim at hindi magandang singsing kanina, dahil napukaw ng singsing ang interes ni Jared. Kinuha niya ang singsing at inilagay sa kanyang pakete bago isara ang kabaong. Nang makababa si Jared mula sa kabaong, mabilis na lumapit sa kanya sina Howard at Colin. Jared, ipakita mo sa amin ang nahanap mo. Sabik na sabi ni Colin. Sa sandaling iyon, nilapitan din siya ni Skyler kasama ang nakakuba na matanda. Inilabas ni Jared ang lahat ng jade na alahas sa kanyang bulsa. Dahil ang alahas ay may espiritual na enerhiya sa kanila, naramdaman ni na Howard at Colin ang isang sariwa at komportableng sensasyon ang dumadaloy sa kanilang mga katawan kapag hawak nila ang mga ito. Jared, ito ay mahalagang mga kayamanan. Nagulat si Howard. Well, dahil gusto mo sila, bibigyan kita ng isa. Howard, ibinigay ni Jared ang isa sa mga jade na alahas. Howard, matapos matigilan sandali, tumawa si Howard. Salamat, Jared. Ikaw na ngayon ang matalik kong kaibigan. Kinuha ni Howard ang alahas ng walang pag-aalinlangan. Binigyan din ni Jared ng isa si Colin. Samantalang si Skyler, natahimik lang siya at nakatitig sa mga ito nang kumikinang ang mga mata sa inggit. Jared, ito lang ba? Mayroon bang iba pang mga kayamanan? Curious na tanong ni Colin. Pagkatapos ay inilabas ni Jared ang itim na singsing na nakita niya. Mayroon din itong singsing. Ngunit hindi ko alam kung para saan ito. Bagaman, ang singsing ay walang espiritual na enerhiya. Sinuri din ni Jared ang singsing gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Ngunit, siyang nahanap, ang karaniwan tungkol dito. Gayunpaman, ito ay medyo kakaiba para sa isang hari na magsuot ng tulad ng isang ordinaryong singsing. Patanjin ako. Kinuha ni Colin ang singsing at siniyasat ito. Hindi nagtagal. Natagpuan ni Colin ang isang linya ng mga salita na nakasulat sa loob ng singsing. Sa gulat na tono, sinabi niya, meron isang linya ng mga salita tungkol dito. Singsing. May nakasulat na storage ring. Nang marinig iyon, mabilis na kinuha ni Jared ang singsing at tiningnan ito. Sa katunayan, ipinakita nito ang mga salitang storage. Singsing. Agad na nagningning ang mga mata ni Jared. Mabilis niyang kinagat ang daliri at tumulo ang isang patak ng dugo sa singsing. Nang tumama ang patak ng dugo sa singsing, isang hugong na tunog ang narinig. Pagkatapos nito, ang black ring agad, 1/4. Naging dugo pula ang kulay. Pagkatapos ay nakita ang isang pulang dugong aura na bumaril ng diretso sa mga mata ni Jared. Sa pagkurap ng isip, napansin ni Jared na may bakanteng espasyo sa storage ring. Ito dapat ang lugar ng imbakan. Dahan-dahan, muling naging itim ang singsing. Isinuot ni Jared ang storage ring at tinitigan ang painting. Na may naisip, ang pagpipinta, lumitaw sa storage ring. Ito ay isang mahalagang kayamanan. Tuwang-tuwa si Jared. Kahit na ang storage ring ay walang espiritual na enerhiya, ito ay magandang anting-anting pa rin. Habang nasa Cloud9 pa lang si Jared, biglang nagtanong si Skyler, Jared, do you mind giving me the storage? Regalo ang singsing. Natigilan si Jared nang marinig iyon. Skyler, wala ka bang hiya? Paano mo hihilingin sa isang tao ang isang bagay? Nagdadala ka ng kahihiyan. Sa
Pamilya Norton. Tumingin si Howard kay Skyler at tinukso siya. Hindi naman nagalit si Skyler. Sa halip, ngumiti siya ng mahina at sinabing, kahit nakolekta na kayo, ang mga ito, mahiwagang bagay. Walang paraan na makaalis ka sa sinaunang puntod na ito dahil si Warren at ang iba pa. Naghihintay. Labas. Sa halip na hayaan ang mga tao mula sa Warriors Alliance na kunin ang mga mahiwagang bagay mula sa inyo. Bakit hindi mo sa akin ang singsing? Ipinapangako kung may lalabas ko kayong ligtas sa sinaunang libingan na ito. Sa katunayan, hindi umalis si Skyler sa kuweba dahil naplano na niya ang lahat. Upang magkaroon ng pagkakataon laban. Si Warren. Umasa lang siya sa nakakuba na matanda. Kaya naman, naghihintay na lang siyang makinabang. Jared at, ang iba, anong F***sake? Yan lang ang plano mo. Napakaskimang mong tao. Nagmura si Howard. Hindi pinansin ni Skyler si Howard at sinulyapan si Jared. Jared, I think it's a absolute bargain to give me the singsing sa imbakan. Kapalit ng buhay mo. Ngumiti ng mahina si Jared. Palagay ko hindi. Natarante si Skyler. Ano? Sa tingin mo ba hindi ka mangangahas na patayin ka ni Warren at ng iba pa? Malamig na ngumiti si Jared at sumagot. Hindi naman sa hindi nila ako pinaglalakas loob na patayin. Pero hindi nila magagawa iyon kahit sila, nais na. Sa tingin ko ay nabigo ang iyong plano. Pagkatapos noon, ikinaway niya ang kanyang kamay at bumalot sa kanya ang gintong liwanag. Kaagad, walang pag-aalinlangan. Tumalon si Jared sa underground river. Iniangat niya ang kanyang ulo at sinabing, itong underground river, kailangang dumaloy palabas, kaya hindi ko na kailangan pang gamitin ang entrance ng sinaunang puntod para makaalis dito. Gusto nila, para patayin ako diba? Well, sila. Maaaring mangarap, dahil doon. Sumisid si Jared sa ilalim ng ilog at nawala. Nang makita iyon ni Skyler ay pinaikit niya ang kanyang mga mata na puno ng kasakiman. Sinong mag-aakalang nakaisip na siya? May daan palabas dito. Tara na. Umalis si Skyler kasama ang nakakuba na matanda. Si Howard at ang iba pa ay umalis din sa paraan ng kanilang pagdating. Samantala, lumangoy si Jared sa ilalim ng ilog ng mahabang panahon bago lumutang. Sa sandaling ito, muling bumangon si Jared sa isang pool sa paanan ng bundok. Pagkalabas niya sa tubig, ang gintong liwanag, ang bumabalot sa kanyang katawan ay kupas, at ang kanyang damit ay tuyo pa. Sino bang mag-aakalang nakalangoy na ako hanggang ngayon? Bulong ni Jared sa sarili. Nang makita ni Jared ang mga skyscraper sa malayo, napagtanto niyang 100 milya ang layo niya mula sa Jadeboro. Walang pag-aaksaya ng 1 segundo. Naglakad si Jared patungo sa Jadeboro. Bagamat maikli ang pagsubok sa pagkakataong ito, tiyak na naging mabunga ito para kay Jared. Ang storage ring, at ang painting na mayroon siya, nakuha ay parehong hindi mabibili ng salapi na kayamanan. Ang pagpipinta lalo na ay napakahalaga dahil magagamit ito ni Jared para sa paglilinang. Kailangan niya ng isang malaking dami ng espiritual lakas upang linangin dahil sa kanyang mga kakayahan. Dahil ang pagpipinta ay may malakas na espiritual na enerhiya. Ito ay kapakipakinabang sa kanya. Samantala, hinihintay ni Warren at ng mga tao mula sa iba't ibang sect si Jared na magpakita sa pasukan ng sinaunang libingan. Dahil malubhang nasugatan si Edgar, pinabalik na siya sa tirahan ng Deragon. Si Warren noon, determinadong hintayin si Jared magpakita bilang director ng Warriors Alliance. Mapapahiya siya kung hindi siya nakaganti. Gayunpaman, si Jared ay wala pa ring nakikita pagkatapos ng mahabang panahon. Sa halip, nakita niya si Howard, Skyler, Colin, at lumabas na yung iba ng sinaunang libingan. Nang mapansin ni Warren na wala si Jared sa kanila, pinigilan niya si Howard at tinanong, nasaan si Jared? Paano ko malalaman? Kung gusto mong malaman kung nasaan siya, bakit hindi ka pumasok at hanapin mo siya? Inilibot ni Howard ang kanyang mga mata. Naiinis si Warren. Naasar si Warren. Ngunit pinigilan niya ito at hinayaan si Howard. Mr. Norton,
Alam mo ba kung bakit hindi sumama si Jared sa inyo? Magalang na tanong ni Warren kay Skyler. Hindi ko, sagot ni Skyler bago umalis sa eksena kasama ang nakakuba na matanda. Hindi tinutulungan ni Skyler si Jared. Per se, ayaw lang niyang mahanap ni Warren at ng iba pa si Jared dahil gusto niya ang mga mahiwagang iyon. Mga bagay para sa kanyang sarili. Sa katunayan, naakit si Skyler sa storage ring sa sandaling nakita niya ito. Dahil ayaw magsalita ni na Howard at Skyler, sinulyapan ni Warren si Colin. Nang makita ni Colin si Warren na nakatingin sa kanya, mabilis niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay sa hangin at sinabing, "Hindi ko alam. Anumang bagay. Sige. Kaya huwag mo na akong tanungin." Pinaikit ni Warren ang kanyang mga mata at hinawakan si Colin sa kanyang kwelyo. "Paanong hindi mo alam? Ano ang sinusubukan mong gawin? Kung tamaan mo ako, sasabihin ko sa lahat na ang direktor ng Warriors tinalo ng Alliance A. Bata ka." Pananakot ni Colin sa kanya. Natuwa si Warren nang marinig iyon. Ang lalaking ito ay nasa 20s na. At gayon pa man, tumatawag pa rin siya, kanyang sarili A. Bata. Nang masulyapan ang people mula sa mga sekta, pinakawalan ni Warren si Colin at umungal. "Lumabas ka na lang sa aking paningin." Mabilis na umalis si Colin kasama ang kanyang mga tauhan. Si Warren naman ay patuloy na naghihintay sa tabi ng sinaunang puntod. Pasukan. Nang dumating si Jared sa Jadeboro, dumiretso siya sa Department of Justice. Kung gaano siya nag-aalala, ang kagawaran ng hustisya ay ang pinakaligtas na lugar sa Jadeboro. Nagulat si Theodore nang makita niyang nakabalik si Jared ng napakaaga. Karaniwan, ang mga pagsubok ay tatagal ng 7 hanggang 8 araw. Hindi ba? Bakit bumalik si Jared pagkatapos lamang ng isang araw? May nangyari ba, Mr. Chance? Naples ka ba sa trial? Nag-aalalang tanong ni Theodore. Nang mapansin kung gaano kabilis bumalik si Jared, naisip ni Theodore na nakahanap ng dahilan si Warren para habulin siya. Hindi. Tapos na ang trial. Umiling si Jared. Natapos. Natigilan si Theodore. Mabilis ba? Matapos uminom ng tubig. Sinabi ni Jared kay Theodore ang nangyari sa sinaunang libingan. Habang nakikinig siya, nanlaki ang mata ni Theodore. At napaawang ang kanyang bibig. "Mr. Chance, ikaw, binugbog mo si Mr. Gordon?" Tanong ni Theodore sa lubos na pagtataka. It's so obvious that Warren's biased toward the Daragons. Sinubukan pa niyang agawin ang kung ano. Tama sa akin. Siyempre ako. Kailangang bugbugin siya. Paliwanag ni Jared. O hindi. Masama ito. Kailangan kong kausapin si Mr. Sanders tungkol dito. Yung mga taong galing sa Warriors Alliance ay ang lahat ng maliit. Ngayong nabugbog mo na si Warren, siguradong hindi na niya hahayaang dumausdas ng ganoon kadali. Sa kabila ng pagkabalisa, nagmamadaling umalis si Theodore upang ipaalam kaagad kay Mr. Sanders. Ang kagawaran ng hustisya lamang ay hindi kayang protektahan si Jared ngayon. Mr. Sanders ay kailangang gawin. Magsalita ka. Sa pagtingin sa kung gaano nag-aalala si Theodore para sa kanya. Medyo naantig si Jared. Habang nagmamadaling bumalik si Theodore, pumunta si Jared sa kanyang kwarto para magpahinga. Siya ay ganap na hindi nababahala tungkol sa pinapalo si Warren at tumayo si Edgar. Samantala, sa tirahan ng Daragon, tinitigan ni Riker ang bagbog na mukha ni Edgar. Nakinukurot ang kanyang puso para sa kanyang anak. Ganito mo ba pinrotektahan ang anak ko? Itingal ni Riker habang nakatitig kay Godric at sa dalawa pang martial arts. Mga Grandmaster mula sa Daragons. Ginoo, Daragon. Nawala lahat ng martial energy namin at hindi na namin kayang labanan si Jared. Para sa ilang kadahilanan, ang Arcane Array ay hindi epektibo laban sa kanya. His powers were not constrained. Paliwanag ni Godric habang nanginginig. Isang mataimtim na tingin ang sumilay sa mga mata ni Riker. Mukhang minana ni Jared ang bloodline ng tatay niya. Kung hindi, ito, hindi sana, nangyari. Tay,
Anong klaseng tao si Jared? At sino ang kanyang ama? Tanong ni Edgar kay Riker. Edgar, dapat gumaling ka muna. Mayroong ilang mga bagay na natural mong mauunawaan pagkatapos ng ilang panahon. Matapos kong matuklasan ang kay Jared. Secret. Ang mga Derigons ang magiging pinakamataas na pamilya sa Jadeboro at ikaw din ang magiging pinaka natatanging binata sa iyong henerasyon. Marahang tinapik ni Riker ang balikat ni Edgar. Tumango si Edgar at tumalikod at nagpahinga. Samantala, inutusan ni Riker si Godric. Pwede ka nang umalis. Ngayon, huwag sabihin kahit kanino. Ano ang nangyari ngayong araw? Hindi maaaring ipagsapalaran ni Riker ang kahihiyan. Masyadong nakakahiya na sabihin sa iba na mayroon ang kanyang anak. Nabugbog ng husto kaya. Siyang pumangit, hindi alintana. Kahit na walang sinabi ang mga Derigons. Napakarami. Iba pang malalaking pamilya. Kasalukuyan sa oras na iyon. Malamang imposibleng itago ito. Pagkaalis ni Godric, pumunta si Riker sa likod bahay at pinindot ang switch. Pagkatapos, naglakad siya ng dahan-dahan. Si Beatrice ay nakakulong sa madilim na piitan ng mahigit 20 taon. Ang lahat ng kanyang martial powers ay mayroon. Naging selyadong, kaya hindi man lang siya nakatakas sa ganoong simpleng bilangguan. Nang makita niya si Riker na papalapit sa kanya, napalingon siya sa kanya. Hindi siya nilingon. Kahit na sila ay biological na magkapatid. Ang kanilang relasyon ay matagal nang naputol. Mahal kong kapatid, hindi ko inaasahan na magsilang ka ng ganoong Kat-Anji tanging anak. Dinaig pa niya si Edgar. Ako ay, dito sabihin mo na malapit mo nang makilala ang anak mo. Kung matatag ka pa rin sa pag-iingat sa iyong katahimikan, gagawin ko. Ipadala kayong dalawa sa impyerno. Dahil doon, kumuha siya ng letigo sa dingding at pinalipad iyon pababa sa katawan ni Beatrice. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi nakaimik si Beatrice. Nakaranas na siya ng maraming masasamang pambubugbog. Ang nakaraan taon, habang ginagawa iyon ni Beatrice, mas malupit siyang binugbog ni Riker. Inilabas ang lahat ng galit niya sa pagkakasugat ni Jared. Edgar, iyon, hindi man lang niya ito tinuring na sarili niyang kapatid. Kung hindi lang alam ni Beatrice ang isang lihim na nais niyang matuklasan. Pinatay na niya ito, sa Department of Justice sa Jadeboro. Ikinulong ni Jared ang sarili sa silid. Nang ion scroll niya ang thousands of miles away. Isang espiritual na pakiramdam ang lumitaw at naramdaman niyang parang hinayla siya. Sa pagpipinta, gamit ang focus technique, maaaring mahulog si Jared ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya na lumalabas sa kanya noon. Nagtatagpo sa whirlpool sa ibabaw ng kanyang ulo. Noong naglilinang si Jared, 2 tao ang dumating sa kagawaran ng hustisya ng Jadeboro. Sila ay Josephine at Lisbeth, na nagpapagaling sa Medicine God Sect. Samantala, sina Lyanna at Melanie ay nanatili sa Medicine God Sect upang makasama si Rayleigh. Nakita na noon ni Theodore sina Josephine at Lisbeth. Nang makita niyang bumisita silang dalawa, Jared, mabilis niyang bilin. The rest para hanapin siya. Nang maramdaman ang aura ni na Josephine at Lisbeth, natigilan si Theodore. Masasabi niyang mayroon ang kanilang mga kapangyarihan. Nalampasan na niya ng husto. Naalala pa niya ang pagkikita ni Josephine at Lisbeth noong una niyang hanapin si Jared. Noon, Josephine ay normal pa rin. Tao at si Lisbeth ay isang internal energy martial artist lamang. Gayunpaman, sa loob ng ilang buwan, ang kanilang mga kapangyarihan ay pumailan lang sa kanyang sarili. Hindi maipalibot ni Theodore ang kanyang ulo sa kanilang napakalaking paglaki. Maiintindihan ko kung si Jared lang. Kakaiba, ngunit bakit ang mga babaeng kasama niya pareho din? Napakabilis nilang nilinang. Maya-maya, tinawag si Jared. Nang makita niya sina Josephine at Lisbeth, pareho siyang nagulat at natuwa. Bakit nandito kayong dalawa? Naka-recover ka na ba? Tanong niya sa 2 babae. Sabay-sabay silang tumango. Paliwanag ni Josephine. Nag-aalala kami sa iyo. Kaya nagpasya kami ni Lisbeth. Para puntahan ka. Aba,
Ayos lang ako. Hindi tulad ng anumang bagay na maaaring mangyari sa akin pa rin. Umikot si Jared para ipakita sina Josephine at Lisbeth. Hindi ba kayo pinaghirapan ng mga Daragons? Tutal, pinatay mo nga ang 5 sa kanilang mga tagapag-alaga. Tanong ni Lisbeth. Nang tanungin niya iyon, napatulala si Theodore. Ni hindi niya alam na 5 pala ang napatay ni Jared. Ang mga tagapag-alaga ng Daragons. 2 quarters. Matapos ipaliwanag ni Jared ang nangyari sa kanya. Galit na galit siyang napabulalas. How dare the Daragons? Huwag pansinin mga salita ni Mr. Sanders. At lihim na magpadala ng mga tao upang salakayin ka. Sa kabutihang palad, ipinaalam ko kay Mr. Sanders ang tungkol sa pagsubok. Siya ay nagpahayag na lahat ng miyembro ng ang Warriors Alliance ay ipinagbabawal na maghayganti sa iyo. Salamat, General Jackson. Nakangiting sabi ni Jared. You're welcome, Mr. Chance. Ito ang dapat kong gawin. Yung mga taong galing sa Warriors Alliance ay sobrang sobra. How dash they abuse their power during the trial. Dinuraan si Theodore. Josephine. Lisbeth. Halika sa kwarto ko. Gusto kong magpakita sa iyo ng isang kayamanan. Nais ni Jared na anyayahan sina Josephine at Lisbeth sa kanyang silid upang tingnan ang pagpipinta at maglinang ng magkasama. Gayunpaman, pareho silang namula at sinulyapan si Theodore, na nakatayo sa gilid. Malamang, hindi nila naintindihan ang sinabi niya. Kakakilala lang namin. Pero iniimbitahan na niya kami sa kanya. Silid, siya ay tiyak hanggang sa hindi maganda. Ang kayamanan na iyon ay maaaring maging Mr. Chance. Maiwan ko muna kayo para mag-chat. Aalis na ako ngayon. Ngumiti si Theodore at umalis. Direkta. Pagkatapos ay sabik na kinaladkad ni Jared sina Josephine at Lisbeth sa kanyang silid. Pagtingin sa likod ni Jared, nakaramdam ng sobrang inggit si Theodore. Ah, ang ganda ni Mr. Chance. At meron siya 2 babae sa magkabilang braso. Napakapalad ng buhay. Matapos hilahin ni Jared sina Josephine at Lisbeth sa kanyang silid, inutusan niya silang maupo sa kama. Jared, nasa Department of Justice tayo. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tinatanong mo ba talaga ang tayong dalawa? Namula si Josephine. Bagamat matagal na siyang may relasyon ni Jared, nagkaroon sila, hindi kailanman, ginawa ang huling hakbang. Ngayong biglang gusto ni Jared na magkasama sila ni Lisbeth. Naramdaman niya, nagkakasalungatan. Tumahimik ka ngayon at ipikit mo ang iyong mga mata. Inilalabas ko ang kayamanan para makita ninyo. Udyok ni Jared sa kanilang dalawa. Malapit na, ang kanilang mga mata. Nagpalitan ng tingin sina Josephine at Lisbeth. Pagkatapos, lumapit si Lisbeth kay Josephine at bumulong sa kanya. Tainga. Hayaan mo si Jared na gawin ito. Ikaw muna. Tutal. Kayo ang unang nagsama. Hindi rin ako sanay. Kaya natatakot ako. Tumahimik ka. Lisbeth. Ako ay walang karanasan at natatakot din. Babae din ako. Alam mo ba? Sinampal ni Josephine. Lisbeth. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Na-misunderstood mo. Nagsimulang maglokohan ang 2 babae. Nang makita iyon ni Jared, natarante siyang nagtanong. Anong ginagawa ninyong 2? Bilasan mo at ipikit mo ang iyong mga mata. Magugustuhan mo kapag ikaw. Tingnan ang kayamanan. Nang marinig iyon ni Josephine at Lisbeth ay lalong namula ang kanilang mga pisngi. Inilibot ni Josephine ang kanyang mga mata sa kanya at sinabi, paano? Mo bang gusto namin ang pangit na iyon? Oo, hindi namin gusto ang pangit na iyon. Pagsang-ayon ni Lisbeth, natigilan si Jared. Hindi naman pangit, malalaman mo kung gaano ito kaganda kapag nakita mo ito. Nang may sasabihin pa sana sila, humakbang si Jared at tinakpan ang kanilang mga ulo ng A. Kumot, pinaalalahanan niya sila, bawal kang sumilip, makakatingin ka lang kapag pinayagan kita. Namumula, walang choice sina Josephine at Lisbeth kundi tumango ng masunurin. Naririnig nila ang mabilis na tibok ng puso ng isa't isa. Dahil first time nilang gumawa ng ganito. Sila ay lubhang
Kinakabahan. Matapos matiyak na natakpan ng kumot sina Josephine at Lisbeth, inilabas ni Jared ang painting at na-unscroll ito. Ang una, ang napansin niya ay kung paano nagbago ang tanawin dito. Ang pagpipinta ngayon ay naglalarawan ng isang manyeb na tanawin, na may ilang puting oso. Tumatakbo kasama. Bere kaya ito? Gulat na bulalas ni Jared habang nakatitig sa tanawin sa thousands of miles. Malayo. Marahan niyang isinabat ang painting sa dingding at sinabing, "Sige, maaari kayong tumingin sa kayamanan." Ngayon, nang hilahin ni Jared ang kumot, nagulat siya nang makitang hawak pa rin nina Josephine at Lisbeth ang kumot. Ang mga mata, well, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Natarante silang tinitigan ni Jared. Hindi alam kung ano, mali sa kanila. Hayaan mo munang buksan ni Josephine ang kanyang mga mata. Sigaw ni Lisbeth. Hindi. Dapat mauna si Lisbeth. Umiling si Josephine. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Sabay-sabay na imulat ang iyong mga mata. Mahigpit na bilin ni Jared. Nang maramdamang malapit na siyang magwala, sa wakas ay iminulat nila ang kanilang mga mata. Nakita nila si Jared na nakatayo sa harapan nila. Nakabihis pa rin. Jared, nasaan ang kayamanan? Nagtatakang tanong ni Josephine. Di ba nakasabit sa pader? Hindi nyo ba napansin? Tanong ni Jared habang nakaturo sa painting. Ni Lisbeth at hindi makapaniwalang nagtanong. Ito ba ang pagpipinta ng kayamanan na sinasabi mo? Siyempre. Ano pa kaya ito? Tumango si Jared. Ay, ibinukan ni Lisbeth ang kanyang bibig. Hindi alam kung paano siya sasagutin. Jared, ano ang napakahalaga ng pagpipinta na ito? It's showing the icy landscape at Bera. Right. Nagtanong. Josephine. Nagtitipid Lisbeth mula sa isang mahirap na lugar. Well, hindi ito normal na painting. Malalaman mo kapag nailabas mo ang iyong espiritual na pakiramdam at tuklasin ito. Sinagot. Nakangisi si Jared. Nang marinig iyon, sabay na inilabas nina Josephine at Lisbeth ang kanilang espiritual na pakiramdam at binaril ito sa pagpipinta. Sa sandaling ang kanilang espiritual na kahulugan ay lumapit dito. Sila ay agad na sinipsip sa loob. Pakiramdam nila ay nasa gitna ng Bera Icebergs. Ang ilang mga polar bear sa malayo ay, kahit nakatitig sa kanila, sila ay lubos na natigilan. Lisbeth, anong nangyari? Nanaginip ba tayo? Nagtatakang tanong ni Josephine. Ako, hindi ko rin alam. Hindi ito panaginip. Tama ba? Parang totoo. Lisbeth ay katulad nalilito. Hindi alam kung ano ang nangyayari sa lahat. Napakayaman ng espiritual na enerhiya dito. Ang aking mga pores ay nabuksan ng hindi namamalayan. Isang tingin ng pagkasabik, tumawid sa mukha ni Josephine. Nang mapansin niya ang mayamang espiritual na enerhiya sa paligid niya, nararamdaman ko rin. Tuwang-tuwa si Lisbeth. Wala ka sa panaginip. Sa halip, ikaw ang nasa painting. Puno ng lahat ang mga tanawin sa painting. Espiritual na enerhiya. Sa hinaharap, maaari tayong magtanim dito sa loob. Nang mga sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Jared mula sa kanilang likuran. Jared, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Josephine. Hindi rin ako sigurado. Nakuha ko ang painting na ito mula sa isang sinaunang libingan. Sa oras na iyon, ako ay sinipsip sa pagpipinta din. Noon lang ako, napagtanto na ang isang buong mundo ay umiral dito. Hindi alam ni Jared ang pinagmula ng thousands of miles away. Alinman. Ito ay kahanga-hanga. Simulan na natin agad ang paglilinang. Hindi pa ako nakatagpo ng ganoon kay Ama na espiritual na enerhiya. Si Lisbeth naka-cross-legged sa sahig. Wala sa kanila ang lamig ni Bera. Samantala, sa Warriors Alliance sa Jadeboro, winasak ni Warren ang lahat sa galit ng gawin ni Jared. Hindi nagpapakita, sa kabila ng pagiging direktor ng alyansa. Siya ay binugbog at ininsulto ni Jared sa harap ng napakaraming pangunahing pamilya. Iyon ay kahihiyan na hindi niya kayang tiisin. Warren, bakit ka ba nagagalit? Hindi ba nagtagumpay ang pagsubok? Tanong ni Zion habang naglalakad. Nang makita ni Warren si Zion na papalapit,
Pinigilan niya ang kanyang galit at nagreklamo. President Ziegler, Jared, ang bastos na B** star na iyon. Inagaw ang mahiwagang bagay para sa kanyang sarili at binugbog ako. Natigilan si Zion. Ano? Malakas ba si Jared para bugbugin ka? Pagkatapos ng lahat, si Warren ay isang top-level martial arts grandmaster. Imposibleng matalo siya ni Jared. Bueno, ito ang nangyari. Pangulong Ziegler, isinalaysay ni Warren kay Zion ang lahat ng nangyari sa sinaunang libingan. Nang marinig ni Zion na nakuha ni Jared, libo-libong milya, sa malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Warren, malanawan ka. Thousands of miles away ba talaga ang painting? Agitated na tanong ni Zion. Oo, binuksan ko na ito at tinignan. Sabi ni Edgar, espesyal talaga ang painting. Pagkatapos ng habang ang mga nilalaman ng ang pagpipinta ay magbabago sa sarili nitong. Tumango si Warren. Hindi alam kung bakit tuwang-tuwa si Zion. Hahaha. Tumawa si Zion sa tuwa. Yan ang painting. Sige, siguradong libo ng miles. Malayo. Hindi ko akalain na may ganitong mahiwagang bagay sa Jadeboro. President Ziegler, anong klaseng magical item ang painting? Wala akong nakitang espesyal na bagay. Tungkol doon. Noon. Curious na tanong ni Warren. Hindi mo kailangang malaman. Kahit ipaliwanag ko sa iyo, hindi mo pa rin maiintindihan. Ikinaway ni Zion ang kanyang mga kamay. Dismissively, yung binubugbog ka naman ni Jared. Tiisin mo muna sandali. Huwag mo siyang patayin ng padalos-dalos. President Ziegler, binugbog niya ako sa harap ng napakaraming malalaking pamilya at lubos akong pinahiya. Paano? Resolbahin ko. Kung hindi ko siya papatayin. Nag-uma pa sa galit ang mga mata ni Warren. Kung hindi niya agad napatay si Jared, hindi niya magagawa. Palabasan ang kanyang galit. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Mr. Sanders? Malamig na tanong ni Zion. Hindi ko pa, pero kung papatayin ko si Jared ng patago. Kahit si Mr. Sanders ay hindi malalaman kung sino ang may kasalanan. Isang masamang kislap, kumikislap, sa mga mata ni Warren. Halatang may nabuo ng plano sa isip niya. Tignan mo ito. Ipinasa ni Zion ang isang dokumento kay Warren. Nang lingunin ito ni Warren, bumagsak ang kanyang ekspresyon. Nakikita mo yon. Si G. Sanders ay sineseryoso ang bagay na ito. Kung si Jared ay mapapatay ngayon, hindi mo ba iniisip, ikaw ang magiging prime? Pinaghihinalaan. Tanong ni Zion. The asterisk man ito. Masyadong tuso si Jared. Hindi ako makapaniwalang nilapitan niya si Mr. Sanders. Well, hindi ako naniniwala na kaya niya. Depende kay Mr. Sanders. Forever. Sabi ni Warren na nagngangalit ang mga ngipin. Sige, magpahinga ka muna. Magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon na makitungo kay Jared sa hinaharap. Zion. Sabi ni. Pinalis si Warren. Pagkaalis ni Warren, tinungo ni Zion ang likod bahay ng Warriors Alliance. Malaki ang likod bahay, at nagkaroon ng kahit isang gawa ng tao na fountain sa gitna nito. Naglakad si Zion patungo sa gawa ng tao na fountain at tumapik ng 3 beses sa isang bato. Kaagad, ang tubig tumigil sa pag-agos, at ilang sandali pa, may bumukas na pintong bato sa likod ng fountain. Pagkatapos niyang pumasok sa loob, sumara ang pader na bato at nagsimulang umagos ang tubig mula sa fountain. Ito ay napakahusay na itinago na. Walang makapagsasabi na may lihim na daanan sa likod nito. Matapos tumawid sa isang madilim at makitid na lagusan, nakarating si Zion sa isang maluwang na compound na naglalaman. Maraming silid. Bawat ang silid ng mga bakal na kedena na kasing kapal ng braso ng isang lalaki. Nakita ang mga asol na ilaw na kumikislap. Tuloy-tuloy sa pagitan. Ang mga link ng mga kedena, na sinamahan ng paghiging na tunog. Ang lugar ay isang piitan kung saan ikinulong ng Warriors Alliance ang mga demonic cultivators at martial. Mga artistang nag-commit, mga karumal-dumal na krimen.
tulad ng para sa mga asol na ilaw. Sila ay isang arcane array na ginamit upang bitag ang mga bihag doon. Palabasin mo ako! Palabasin mo ako! May sumigaw sa sandaling pumasok si Zion sa piitan. Umiiyak na, pinakawalan. May iba na nagpatira pa sa lupa. Nakikiusap kay Zion na palayain sila. Nakasuot ng punit-punit na damit. Ang mga bihag ay magulo at tila labis na pinahirapan. Gayunpaman, nang hindi man lang sila sinulyapan. Hindi pinansin ni Zion ang kanilang desperadong pakiusap at dumiretso. Patungo sa dulo ng piitan. Sa pinakaloob na bahagi ng piitan ay isang silid na hindi maganda ang ilaw. At isang silweto lamang. Makikitang nakaupo, gitna ng kwarto. Anong problema? Dahan-dahang tanong ng tao. Nakita niya ang pagdating ni Zion. Libo-libong miles away ang lumitaw. Sagot ni Zion. Sa pagbanggit ng painting. Gumalaw ang figure. Bigyan mo ako ng painting. Utos ng lalaki sa mapang utos na boses. Naiintindihan. Magalang na sumagot si Zion. Ang presidente ng Warriors Alliance ng Jadeboro. At umalis. Pagkatapos, kinaumagahan, nang magising sina Jared, Josephine, at Lisbeth, napagtanto nilang malapit na ang araw. Pataas. Isang tao mula sa kagawaran ng hustisya ang nagpabalik-balik sa labas ng silid ni Jared at lumitaw. Na naghihintay para sa lalaki na balisa. Agad na binuksan ni Jared ang pinto at nagtanong. Ano ang problema, Mr. Chance? Hinahanap ka ni General Jackson. Ngunit hindi ako naglakas loob na istorbohin ka habang ikaw ay nananatili. Natutulog. 3/4 ng miyembro ng Department of Justice. O sige, pupunta ako kaagad. Sagot ni Jared. Maya-maya lang ay lumabas ng kwarto sina Josephine at Lisbeth habang tamad na nag-iinat. Masyadong kahanga-hanga ang kagabi. I can't wait to experience it again tonight. Sabi ni Josephine sabay hikab. Tama iyan. Matagal na akong hindi maganda ang pakiramdam ko. Pagsang-ayon ni Lisbeth na tumango. Nang marinig ng lalaki mula sa Department of Justice ang pag-uusap ng dalawang babae. Siya, ngumisi, mapaglarong nakatingin kay Jared at sinabing, Mr. Chance, hindi ko alam na ganoon kalakas ang tibay mo. Ikaw pa rin. Mukhang napakasigla kahit na pagkatapos mong labanan ang dalawang kalaban ng mag-isa. Naglalaban sa dalawang kalaban. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jared na may pagtataka sa mukha. Mr. Chance, hindi mo na kailangang magpanggap. Alam mo bang ikaw ang kinaiinggita naming lahat sa kagawaran ng katarungan? Kahit si General Jackson ay nagseselo sa iyo. Pagkasabi noon, binigyan ng makahulugang tingin ng miyembro ng Department of Justice si Jared noon. Naglalakad palayo.